dumako ngayon tayo ho dito, no? Roque! Hindi na natapos-tapos to si Roque. Hanggang ngayon, paano nagtatago pa din ho, mga boss? Oh. Yung pangalawang topic natin, mga boss, kay Roque po. Pakinggan nyo po kung ano yung sasabihin ni Dan Fernandez at damay po si Roque dito. By the appropriate government agencies, as well as urgent legislative intervention to enact laws and policies that will effectively address these critical issues. With respect to POGOs, the joint... Kapag ka, alam nyo naman, kapag ka mapag-uusapan na yung Pogo, papasok na din po dyan yung Pogi. Pag napag-usapan na po ang Pogo, dyan na po unti-unting mapag-uusapan din yung Pogi. Tapos sunod na mapag-uusapan na po, mga kababayan, yun na. Si Roque po, no? Na idol po ni Romeo Acosta. Ang galing mong magsalita, puro ka kabaliktaran, boy. Ha? Paano naging kabaliktaran yun? Di ba yung mautog ninyo, puro pagpapabagsak sa gobyerno? Ang gusto, di ba sila Roque? Yung mamita mo, di ba sinisiraan ang presidente kung ano-anong sinasabi? Ang dating Pangulong Duterte, hari ng fake news. Bakit? Sinasabi na ang ating presidente ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hanapan mo ng ebidensya, walang maipakita. Di ba? Kayo yung gumagawa ng mga ikakapahamak ninyo. Committee found a discernible pattern regarding their creation and operation. It starts with foreign nationals using fake documents to acquire Filipino identities. Kailan nag-umpisa yung mga yan? Kailan nagsipasukan yung sandamukal na mga Chinese sa ating bansa? Kailan nag-umpisa yung pastillas? Sabi ni Julito, nakuha, maisog destabilization program ng mga Duterte. Di ba? Parehas ng kilusan ng NPA, mapabagsak ang gobyerno? No. Tuloy ito. Followed by land acquisition to establish POGO facilities. Tingnan nyo. Ang gagawin nila, PPKN, yung birth certificate. Shirley Fernandez, saan nga pala ulit nagsimula yung halos 1,200 na mga peking birth certificate ng mga Chinese? Saan nga ulit? Davao. Sa Davao po nanggaling yun, mga kababayan. Bakit po delikado yung mga ganitong nangyari na pagpamimeki po ng birth certificate ng mga Chinese para maging Pilipino? Ayan na po, ang ginagawa nila. Una, bibili ng mga lupa. Kagaya na lang po ng Pogo, yung napakalalaking mga Pogo po, mga bossing, no? Dahil nga po, maaari na silang makabili ng lupa dahil po sila may peking birth certificate na sila ay Pilipino. Ayan na ang mangyayari. Makakabili na po. Narinig nyo po ba yung nangyayari ngayon sa Palawan, mga kababayan? Diba yung nangyayari sa Palawan? Binibili po unti-unti ng mga Chinese yung Palawan hanggang sa masakop na nila. Hanggang yung mga kapwa natin Pilipino, wala nang karapatan doon sa Palawan. Hanggang sasabihin na, sa amin na tong Palawan. Di ho ba? Sunod, isa pa. Nakakatakbo sila bilang mayor. Kagaya na lang ni Alice Go. Di ba, Tina B? At pare Koy Vlog, watching from Montreal, Canada. Shout out. Tuloy. The construction of several buildings worth billions of pesos, the execution of lease agreements between two corporations with interlocking ownerships, followed by the application for POGO license with the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Paano nila ipapaliwanag yun? Paano nila sasabihin hindi totoo yan? Which is yun po yung mga nakikita natin. Base na din po doon sa ginawang investigasyon diyan sa Congress. Kaya nga po yung sinasabi ni Panelo, dapat itong Congress na to mabuwag eh. Dapat itong Congress na to alam nila na nagagalit sa kanila ang taong bayan. Ha? Parang mas makatotohanan na galit ang taong bayan diyan sa barkadahan ninyo. Diyan kayo yung mga sama-sama kayo mga maka-Duterte.
Bakit? Dahil po nakikita doon sa mga investigasyon ng Congress o ng Quad Committee. This was also established that criminal syndicates composed of Chinese nationals pretending to be Filipino citizens operate Yeah. within the country and are responsible for various criminal activities facilitated through POGOs, including human trafficking, internet scams, and money laundering. Some of these Chinese nationals have links to the drug Sandali, nasama ba yung yung kaso yung ikinakaso kay Roque? Yung human trafficking. Nasabi oh, yan. Trade. Sige. These POGO companies include Hongsheng Gaming Technology in the Baofu compound in Bamban, where facilitated by Go Waping, also known as the former Bamban Mayor Alice Guo. Oh, Lucky South. Lucky South 99, situated in the Whirlwind Corporation, leased property in Porac, Pampanga, identified with Catherine Cassandra Leong. And Oh, maputol ko lang ho. Nakakatulog pa kaya ho si Roque, mga bossing? No? Dalawa yung kinakaharap. Pagtatago sa Kongreso, hindi maipaliwanag yung mga kaperahan niya, tapos yung human trafficking, kawawa naman. Baka mategi ho ito sa stress, mga kababayan. Magulat na lang tayo. Ay, ito hindi ko hinahangad na magkaroon ng cancer si Roque. Pero kapag yung stress po, mga kababayan, dyan din po nag-uugat yung cancer, mga bossing. Ano po? Pero hindi ko hinahangad na magkaroon si Roque ng ganun, mga bossing, no? Pinapaliwanag ko lang na sa sobrang stress ng tao, yan yung nagiging pagkain ng cancer. Wag naman sana. Di ho ba? Pero kung ako sa kanya, haharapin ko na lang yan lahat. Attorney Herminio Harry Roque Jr. Yeah! At kasama rin po dito si Sean Wei Technology owned by Alan Lim, also known as Wei Xiong Lim, together with his wife, Rose Nonolin. Sabi ni Someday, saka sobrang pagkain ng hotdog. Ay, oo, totoo yan. Nakaka-cancer ang sobrang pagkain ng hotdog. Madaming preservatives yun eh. ikaw, Sir Someday, may iba kang gustong ibig sabihin dyan, ha? The findings of the Joint Committee have led to the filing of cases against Guo Waping, Catherine Cassandra Leong, and Attorney Harry Roque, and several other Chinese and Filipino incorporators of POGO companies for qualified human trafficking. Ayan. Ito po, mga bossing, kapag talagang naiakyat na po ito. Kasi hindi umaattend si Roque dyan no? Mang Doming TV. Hindi umaattend si Roque dyan, mga kababayan. Diyan sa preliminary hearing. Ilang beses po yan. Naniniwala po ako 3 beses siya kasi dumaan po ako dyan sa prosesong yan. Hindi nga nagpakita sa akin yung hinahabla ko. Yun, akyat sa korte. Doon nila pinagbasihan. Wala naman, di sumasagot. Ibig sabihin, nagtatago, baka guilty. Sige, investigahan natin itong mas maigi at pag-usapan natin sa korte. Baka ganyan lang din po ang mangyari kay Roque. Money laundering cases have also been lodged against them. Aside from Guo, Ong, and Roque, the Joint Committee recommends that criminal investigations be commenced to look into the involvement of other key personalities such Sabihin mo nga dyan, Pulong Duterte doon sa mga magnetic lifter. as Hong Ming Yang, also known as Michael Yang, his elder brother Yang Jianxin, also known as Tony Yang, and spouse Yan po si Michael Yang. Presidential advisor po yan ng dating Pangulong Duterte. Tapos nababalita po na kumbaga sangkot sa mga illegal o mga pinagbabawal na droga ho. Alan Lim and Rose Nonolin into illegal POGO activities. As a result of the joint hearings, the Anti-Money Laundering Council was directed to apply with the court for the issuance of a freeze order covering the assets related to the unlawful activities of Lucky South 99, Whirlwind Corporation, and Bian Cham Holdings. Ayan, Furthermore, as a result of the findings into the illegal activities of POGOs, these representatives sabi ni Halberg,
Oh, 00007 Brabante. Sir Mark, kakamping ako pero gusto ko ang pamumuno ni BBM kesa sa BP. Mabait si PBBM unlike kay BP. Masama ang ugali. Paano kaya makakakuha ng suporta itong mga DDS? Paano kaya yung sinasabi nilang lumalakas sila kung puro ganito po ang nakikita natin sa comment section at sa internet ho, mga kababayan? And fellow members of the Joint Committee filed House Bill number 10987 or the proposed Anti-Offshore Gaming Operations Act. The bill seeks to establish ironclad provisions against the resurgence of pogos in the country and Maganda. Kasi wala naman po naidulot yung pogo ni Duterte. No? Ba't ko sinabing pogo ni Duterte? O para doon sa, uy Mark, pinagbibintangan mo, sinasama mo si Duterte sa pogo kasi ho, mga kababayan, siya ang nagpapasok dyan sa mga yan. O, di ba? bills to laws related to the offshore gaming. Executive Order number 13 issued by former President Duterte and Republic Act number 11590 or the law taxing pogos. Aha. In relation to pogos, we filed more significant pieces of legislation. House Bill number 11043, which seeks to provide for a civil forfeiture in favor Buti ito, mga kababayan, doon po sa 13 na hearing nila. Sa napakahabang hearing po na yan, mga kababayan, may nangyari po. Tanong ko, doon po ba sa hearing ni Bato de la Rosa may nangyari? Wala. Wala nga pong napatunayan yung hearing na yun, no? Kung di ang pag-aaksaya lang po ng pera ng kaban ng bayan. of the state of any unlawfully acquired real estate properties by any foreign national. And a third measure, House Bill number 11117, which seeks to provide for the administrative cancellation of birth certificates fraudulently registered by foreign nationals. Yun, di ba? Nako po! The Joint Committee Sa kanila naman po doon sa dating Pangulong Duterte, lumaganap yung mga yan. At mismo sa Davao pa ho nangyari, mga kababayan. Libo-libo ho na mga birth certificate. has recommended several other remedial legislations, including the following. Amendment to Republic Act number 9487, further amending Presidential Decree number 1869, otherwise known as the Charter of the Philippine Amusement and Gaming Corporation, so that PAGCOR shall have the exclusive authority Aha. to authorize, license, and regulate games of chance. Number 2, Amendment to Republic Act number 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 to expand the definition of service providers, widen the scope of offenses, and strengthen the cybercrime investigation and coordinating center. Number 3, Amendment to Republic Act number 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act to provide stiffer penalties for the illegal transfer or registration of firearms. Number 4, amendments to Republic Act number 11055 or the Philippine Identification System Act to impose stiffer penalties for the willful falsification or sale of fake PLC's IDs. O tingnan nyo ho, mga kababayan, paano nila ho masasabi na papayag ang sambayan ng Pilipino na matanggal po o mawala po yung Congress. Sa ngayon po, nakikita po natin, mga kababayan, sila po yung mas may karapatan kaysa sa Senado. Sa Senado, si Risa Ontiveros at iilan lang po mga senador ang kumikilos at talagang para sa bayan dyan. Karamihan po para kay Duterte, yung mga nandyan po sa Senate. Sabi ni Just Vincent, baka pati North Korea kampihan na rin ni Digong and friends soon. Totoo.